Isang magandang umaga pong muli sa ating lahat, mga kapatid dyan sa Lumebresa at lalo na po doon sa plantasyon. Ako po ay nananampalataya at naniniwala na sa umagang ito tayo po ay inalaw ng Diyos na makapakinig ng kanyang salita upang patuloy tayo ay lumalim, upang patuloy na tayo'y maniwala na walang ibang Diyos na makapangyarihan kundi ang Diyos na ating pinaglilingkuran. At kadalasan po ang ating Diyos doon sa ating mga plano na napakagaganda ay mayroon pala siyang mas the best na plano. At yan ho ang ating pag-uusapan ngayon. Our topic for today is no other than not all good things are allowed to happen by God. Hindi raw lahat ng mabuti na ating pinaplano ay pinapahintulutan ng Diyos na mangyari. Kaya kung mayroon po kayong Bible, inyo pong kunin at buksan sa ating pag-uusapang teksto sa 1 Chronicle, chapter 17, verse 2. Sabi ho ay ganito, kung handa na po kayo, sundan ako ng inyong mga mata at babasahin ko po. Sabi po ng 1 Chronicles, chapter 17, verse 2, Nathan replied to David, "Whatever you have in mind, do it, for God is with you." Ganda, Sabi ho, sinabi ni Nathan, gawin mo ang inaakala mong mabuti sapagkat ang Diyos ay kasama mo. Bago po natin ito bulay-bulayin, tayo po ay sandaling manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, dinadakila ang iyong pangalan, niluluwalhati ka namin sa oras na ito upang kami makapagparangal sa iyong pangalan. Samahan mo kami, tago mo kaming lahat sa iyong likuran at sa pakikinig o panonood ng lahat ng makapanonood ng bidyong ito, Panginoon. Ikaw ay mangusap at ipaunawa mo sa kanila na ang mga plano nila na napakagaganda ay tama, subalit mas tama na mangyayari ang plano mo sapagkat ito ay mas pinaka maganda. Salamat po aming Diyos, patuloy mong kaming samahan habang kami ay nagbubulay-bulay ng iyong salita. Pakialis mo po, Ama, at pakiutusan ang lahat ng distraction na mawala upang hindi maging hadlang sa aming pagbubulay-bulay ng iyong salita. Sa iyo po, Ama, lahat ng papuri, pagdakil at pagluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli, isa pong magandang umaga sa ating lahat. Alam po ninyo, sa Bible ay mayroon pong pangyayari na mayroong isang hari na ang pangalan ay David, na mayroon pong napakagandang plano, para po sa pagtatayo ng templo ng ating Panginoon, Sa umaga pong ito ay dalawang puntos lang po ang ating pag-uusapan, the plan of God and the plan of David. Alin po kaya ang pinaka-the best na plano? Ang plano ng tao o ang plano ni David o ang plano ng Diyos? Tandaan po ninyo, mga kapatid, our God has a plan for us that He only knows. So even if we have a plan in our own, God's plan will still prevail. Alam po natin, may plano man tayo sa ating sarili, sa ating pamilya, sa ating trabaho, sa ating negosyo, tandaan po natin, ang plano pa rin ng Diyos ang kinakailangang manaig. Kaya tingnan natin ang dalawa nating puntos na ito na pag-aaralan. Ang ating Diyos po ay may magandang plano kay David, at si David po ay mayroon din namang napakagandang plano. Pero sa bandang huli, ang nangyayari po ay ang napakagandang plano ng ating Panginoon kay David. Now, tingnan po natin. Roma number 1 po tayo, the plan of David. Letter A, sabi ho doon, ang plano ni David ay ito, to build the house of the Lord. Doon po sa verse 1, chapter 17 ng ating teksto, 1 Chronicles. Sabi ho, nang si David ay nakatira na sa kanyang palasyo, sinabi niya kay Propeta Nathan, ang tahanan ko'y yari sa Cedar, samantalang nasa isang tolda lamang ang kaban ng tipan. Nagplano na ho si David at napakaganda. Ano ho ang napakagandang plano? Sinang-ayunan ho ni Propeta Nathan doon ho sa ating teksto sa verse 2. Ano sabi ho? Sinabi ni Nathan,
Gawin mo ang inaakala mong mabuti sapagkat ang Diyos ay kasama mo. Opo, mga kapatid, kadalasan po'y hindi tayo iniiwan ng Diyos at lagi po natin siyang kasama. Kaya po doon sa ating magagandang plano, alam po ito ng Diyos. Pero alam po ba ninyo na alam din ng Diyos na mayroong plano ang tao, subalit mas maganda ang plano ng Diyos para sa atin. Tingnan po natin yung istorya. Ito po yung istorya ng 1 Chronicle 17, na may isang hari na sabi ko kanina ang pangalan ay David at nagplano at ang kanyang plano ay pagtayo ng bahay ng Diyos. Maganda, Ganyan din po tayo, At sinabi po ni Propeta Nathan, gawin mo ang inaakala mong mabuti sapagkat ang Diyos ay kasama mo. At ganyan po ang marami sa atin, tulad din po ng kanyang mga naging propeta noon sa Old Testament like David, at ng kanyang mga naging lingkod dito po sa New Testament like Paul, Maraming plano si Apostol Pablo, pero kadalasan yung plano niya ay hinahadlangan ng banal na espiritu at sasabihin ng banal na espiritu na ito ang iyong gawin. Bakit? Sapagkat ito ang pinaka-the best. Ganyan po kadalasan ang maraming mga Kristiyano. Tayo, huwag na po tayong lumayo. Tayo, napakarami ho nating magagandang plano sa ating buhay like David. At ang isa sa pinakamagaganda nating plano ay nakatuon doon sa ating pamilya, pag-aaral ng ating mga anak, magandang tahanan, magandang hanap buhay, Subalit tandaan po ninyo, gaano man kaganda ang plano ng tao, or ang plano natin para sa ating pamilya, tandaan ninyo, may the best na plano ang Diyos. Paano? Kapag ito ay ating ipinagkatiwala. Kagaya ho ni David, napakaganda ho ng plano niya at ang pinakamaganda pa, sinang-ayunan po ng propeta Nathan, At ang sabi niya, sinabi ni Nathan, gawin mo ang inaakala mong mabuti sapagkat ang Diyos ay kasama mo. Pero hindi po ito ang nangyari, Pero bago yon, atin muna na bulay-bulayin ulit yung letter B. Bakit? Sapagkat sabi ko po, hindi ganoon ang nangyari. Bakit? Sabi ng letter B, God Himself thwarted David's plan to build a home for God. Mismo raw ang Diyos ang humadlang, sa magandang plano ni David, sapagkat para po sa Diyos, hindi pa ito ang pinaka-the best na plano, para kay David. Ano po ang pinaka-the best? Sabi ho nung plano, verse 3, nung gabing iyon, sabi ho, that night, the word of God came to Nathan, saying, go and tell my servant David, this is what the Lord says. Ito yung plano ng Diyos. You are not the one to build me a house to dwell in. Hindi raw po si David ang magtatayo. Pinakamaganda, sino ho ang magtatayo? Yung henerasyong susunod kay David, which is King Solomon, the son of King David. Ano po ang ipinakikita rito? Minsan po, mga kapatid, napakarami po nating magagandang plano sa ating pamilya, sa ating mga anak, at para sa Diyos, Pero kadalasan, hindi ho ito nangyayari. Bakit? Kasi po, alam ng Diyos na may mas the best na dapat pinaplano ang tao na ayon sa kanyang kalooban. Minsan kasi po, ang plano natin ay hanggang dito lang, Pero ang plano ng Diyos ay hindi lang po hanggang dito, Tulad po ng ialay niya ang kanyang kaisa-isang anak, ano ang plano ng Diyos? Patawarin po ang kasalanan ng lahat ng magbabalik loob sa kanya. So napakaganda, Kaya ho tayo ngayon ay nakatatawag sa kanya ng Ama ko, Ama ko, Kagaya rin ho ni David, sinecure ho ng Diyos yung kanyang magandang plano na ipagtayo ng tahanan ng ating Panginoon. Pero ang sabi po ng Diyos, maganda yung plano mo, pero hindi ikaw ang magpapatupad, kundi ang iyong anak. Ulit, ang ipinahihiwatig nito, ganyan po sinisecure ng Diyos ang ating magagandang plano na hindi lang para sa atin,
kundi para sa ating pamilya. Ano ho? Kagaya ho ni Haring David, yung kanyang magandang plano ay hindi lang po sa kanyang mangyayari, kundi pati na rin sa kanyang anak na si Solomon, sa kanyang susunod na henerasyon. Ganyan po kasi kung ang Diyos ay magplano, ano ho, hindi lamang po para sa atin, kundi para rin sa ikagaganda ng ating sambahayan. Paano po ba yun? Tingnan ho natin. Roman number 2 tayo, the plan of God. One of David's sons, sabi hong ganon, was to build the house of God. Ang ganda, no? Isa sa plano ng Diyos na mas pinaka-the best ay yung isa sa anak ni David ang magtatayo ng tahanan ng Diyos. Ano ho? Para ho ng ganon, makilala natin sino baga yung Diyos na ating pinaglilingkuran. Ano ho? Bakit? Ano bang sabi niya? Lagi ho dapat ang masusunod ay ang kanyang kalooban, hindi po ang ating kalooban. Sabi po nung verse 11, sabi niya ganun, when your days are over and you go to be with your fathers, I will establish His kingdom. Ano ho? He is the one who will build the house for me and I will establish His throne forever. Ano? Sabi ho ng verse 11, pagkamatay mo, David, isa sa mga anak mong lalaki ang hahalili sa iyo bilang hari. At ang sabi ho, patatatagin ko ang kanyang kaharian. Ako, ay di the best, ano ho, ang plano ng Diyos. Ano ho, ay yung plano ni David, ano ho, ay para hanggang dito lang. Pero ang plano ng Diyos, kaya pala, ang magtatayo ay isa sa kanyang anak, ang sabi ho ng Diyos, patatatagin ko ang kanyang kaharian. Kadalasan po ay uulitin ko, napakarami ho nating plano sa ating pamilya, sa ating mga anak, ano ho, pero hindi ho natin nakikita yung pinaka-the best na plano ng Diyos para sa ating mga anak. At kapag ito ho ang nangyari, the best, ano ho. Bakit? Sabi ho noong verse 12, ano ho, He is the one who will build the house for me and I will establish His throne forever. Ano ho? Siya ang magtatayo, sabi ho ng verse 12, ng aking templo at magiging walang katapusan ang kanyang paghahari. Ganyan po ang plano ng Diyos sa maraming mga Kristiyano na patuloy na nagtitiwala, hindi lamang po hahanggang sa atin, kundi ang ating apat na henerasyon ay pinagpapala ng ating Panginoon. Kagaya po ng ginawa niya kay David, hindi naman po masama at hindi rin po pangit at hindi rin po hindi maganda ang plano ni David, kundi napakaganda. Kaya lamang po ang ginagawa po ng ating Panginoon, hindi lamang po plano basta para sa atin, kundi plano rin pati na sa ating pamilya. Yan ho ang ginagawa ng Diyos. Ano? Kaya sabi ng verse 11, patatatagin ko ang kanyang kaharian. Ano po ang ibig sabihin nito? Sa panahon po natin, kung ang ating mga anak, ano ho, sinasabi ho ng Diyos, patatatagin ko ang anumang itatayong business ng iyong mga anak. Or kung tayo man po ay may pinaplano, ano ho, na business, ito po ay hindi lang para sa atin. Ang gusto po ng Diyos para sa ating apat na henerasyon. Ano ho? Kaya yung planong yan, i-inline ng Diyos sa kanyang plano, hindi lang para sa atin, kundi plano niya para sa ating hinaharap or para sa ating mga henerasyon. Ano ho? Kaya kadalasan, yung maganda nating plano ay hindi ho agad nangyayari dahil mayroon pong tamang panahon ng Diyos para yung plano niya ay mangyari, hindi lang para sa ikagaganda natin, kundi para sa ikagaganda rin ng ating pong angkan. Ano ho? Bakit? Ito ho ang dahilan niya. God will show that He alone is the Almighty God and no one else. Ano ho? Ano raw ho ang gusto ng Diyos, ang plano ng Diyos? Kung magtatagumpay po tayo, ipapakilala raw po ng Diyos sa atin na siya lang ang makapangyarihang Diyos at wala ng iba.
Yan po ang plano ng Diyos. Ano ho, napakaganda. Kung sakali raw ho na magplano tayo, na tayo ho'y gusto nating yumaman, hindi lang ho tayo ang payayamanin ng Diyos. Tulad doon na sinabi niya sa kanyang salita kay David, ano ho, kundi yung ating susunod na henerasyon. Ano ho ang dahilan ng Diyos? Para maipakita niya na nangyari yon hindi dahil gusto natin, kundi gusto ng Diyos na makapangyarihan at wala nang iba. Para ng ganon, sabi ho ng verse 20, there is no one like you, O Lord, and there is no God but you. As we have heard with our own ears, wala kang katulad. Sabi ho ng verse 20, O Yahweh, wala kaming kilalang Diyos na tulad mo. Yan po ang gusto ng Diyos. Doon sa magandang plano natin na nababalang pansamantala, pag ito'y ipinatupad niya, hindi lang po tayo mismo ang masisiyahan, kundi pati na ang ating apat na henerasyon. Bakit? Dahil malalaman natin at ipakikilala ng Diyos, kaya nangyari ang magandang plano na yon ang gusto niya. At tayo ho ay magpupuri at magpapasalamat at sasabihin natin, wala kang katulad, O Diyos. Ano ho? Wala kang katulad, O Yahweh. Ano ho? Kanta yun, di ho ba? Wala kang katulad, O Diyos. Di ho ba? Yan po ang plano ng Diyos. Para doon sa pagtatagumpay natin, hindi lamang po tayo, kundi ang ating angkan o ang ating pamilya ang sisiguraduhin niya po para ma-recognize natin na talagang ang Diyos ay makapangyarihan at siya ang nakapangyari nung pong tagumpay nung ating plano. Ano ho? Kaya ang sabi ng verse 24, so that it will be established and that your name will be great forever. Then men will say, the Lord Almighty, the God over Israel is Israel's God. And the house of your servant David will be established before you. Ano ho? Ganda, ano ho? Kung magkagayon, kikilalanin ang iyong pangalan at dadakilain ng mga tao. Ano ho? Yun po ang plano ng Diyos. Kung tayo raw po ay magtatagumpay sa ating buhay base doon sa ating plano, ano ho? Kikilalanin po at dadakilain ng mga tao ang pangalan ng Panginoon doon sa tagumpay na ibibigay niya sa atin. Yan po ang plano ng Diyos. Ano ho? Kaya yun pong mga plano natin, hindi lahat ng magagandang plano natin ay pinapahintulutan ng Diyos. Bakit? Sapagkat ang nais ng Diyos, yung tagumpay na sa atin ay madadakila ang kanyang pangalan. Tandaan niyo po iyan. Ano ho? Hindi tayo ang madadakila, kundi ang plano ng Diyos sa tayo magtagumpay, dapat dadakilain ng sino man ang kanyang pangalan. At sasabihin, napakasarap pala ng may pagkakilala sa Diyos sapagkat hindi niya pinababayaan. Ano ho? At sasabihin po nila, si Yahweh ang makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ng Israel. Ano ho? Patatatagin mo ang paghahari ng angkan ng iyong lingkod na si David. Ang ganda, ano? Ganyan po ang kanyang gagawin, ano ho? Kaya ho, minsan, yung magandang plano natin ay hindi pinapapangyari ng Diyos sapagkat tandaan po ninyo, mas may the best na plano ang Diyos, hindi lang para sa iyo, kundi kasama ang iyong angkan, ano ho? Or kasama ang iyong buong sambahayan upang makita po natin na ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay makapangyarihan at masabi po natin, wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Yahweh. Ano ho? Yan po ang napakagandang plano ng Diyos. Kaya po kadalasan, sabi po ng ating topic, yung ating magagandang plano ay hindi po pinapahintulutan ng Diyos sapagkat ang totoo, mas may the best na plano ang Diyos para sa iyo o ikaw na nanonood nito, para sa akin at para sa lahat ng mga dumadakila sa pangalan ng ating Panginoon. Ano ho? Uulitin ko po, not all good things are allowed to happen by God. Maybe His answer is to wait
or God has a better plan. Hindi lahat po ng mga naiisip nating mabuti ay pinapahintulutan ng Diyos na mangyayari. Maaaring sinasabi niya, hintay lang, dahil may mas maganda akong plano, anak, na mas the best para sa iyo, at hindi lang para sa iyo, kundi plano rin ng Diyos para sa iyong pamilya. Kaya po sa umagang ito, ang hamon ko, huwag po tayo agad magdaramdam. Kung ang magaganda nating plano ay hindi po pinapahintulutan ng Diyos, sapagkat titiyakin ko po sa iyo, kapatid, may mas the best na plano ang Diyos, na dadakilain mo ang kanyang pangalan at ipapakilala mo na walang ibang Diyos na tulad niya na pinakamakapangyarihan sa lahat. Tayo pong lahat ay manalangin. Ama naming Diyos, pinasasalamatan ka namin sa umagang ito, sapagkat niloob mo na kami, Panginoon, bagamat may magagandang plano, ipinaunawa mo sa amin sa umagang ito na may the best kang plano. Kung kaya, hindi po kami dapat magdamdam or magdaramdam kung ang magaganda naming layunin sa buhay or magaganda naming planuhin sa buhay para sa aming pamilya, para sa aming sarili, o Diyos, o para sa aming ministry, Panginoon, ay hindi kaagad nangyayari. Ang reason behind, dahil may mas maganda ka at may mas the best kang plano para ang pangalan mo ay aming dakilain. Salamat po aming Diyos sa umagang ito, sapagkat ito'y pinahintulutan mong aming maunawaan ang plano ni David o ang plano ng tao at ang plano mo para sa mga tao na pinaka-the best pa sa plano namin. Salamat po aming Diyos, at patuloy ang magagandang planuhin ng iyong mga anak doon sa Lemembresa at sa plantasyon at sa buong All Nation, o Diyos, ay tunay nga pong maintindihan nila kung bakit hindi kaagad nangyayari, ay mayroong mas the best kang plano na dadakilain ang iyong pangalan. Kadalasan, kami kasi ang kumikilos at nawawala ka sa linya. Kaya po, yung magagandang plano namin ay hindi nangyayari sapagkat sinisigurado mo na dapat madakila ay walang iba kundi ikaw. Kaya po sa lahat ng mga nakapanood nito na may mas magagandang plano, Panginoon, ipaunawa mo po sa kanilang hindi pa ito ang the best. At ang the best ay ang plano mo na dapat mangyari. Salamat po aming Diyos, at patuloy po namin dinadalangin sa iyo anuman ang magagandang plano ng aming mga kapatid ay naway hindi nila kainipan, o Diyos, ang tagumpay at maintindihan nila na ang plano nila ay kinakailangan naka-inline sa iyo, sapagkat alam po namin may the best kang plano sa isa't isa sa amin. Salamat po, Diyos, iyong pagpalain ang lahat ng nakapanood nito at sa kanilang magagandang plano, mas higitan mo pa ang planong ito upang nang ganon sabihin nilang, dakila ka, o Yahweh. Salamat po, Ama, sa iyo po lahat ng papuri, pagdakil at pagluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen. Kamusta po kayo, mga kapatid? Ako po ay naniniwala na sa umagang ito tayo po ay pinagpala ng ating Panginoon. Tunay nga po, huwag po tayong bibitaw kung tayo man ay may magagandang plano. Tandaan po natin, mas the best ang plano ng Diyos para sa atin, sapagkat sisiguraduhin niya dadakilain ng sino man ang Diyos kung ito ay mai-implement. Magandang umaga pong muli sa ating mga kapatid dyan sa Lemembresa, maging doon sa plantasyon. At pinupuri po natin ang ating Panginoon, sapagkat ako po'y naniniwala ang magagandang plano ng buong All Nations, UAE man o Philippines, ay may mas the best na plano ang Diyos na magiging resulta, dadakilain natin ang kanyang pangalan. God bless you. God bless Philippines. God bless you all, Nations Full Gospel Ministry. Isan pa, magandang umaga po sa inyong lahat.